Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagbablog nga po ako ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-likes, yung simbolo pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig kayo dito sa ginagawa kong pag-vlogs ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot, pagtuturo ng tips tutorial ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Sa tulong po ng channel nito, marami po pong natutulungan ng mga hirap na rin mga kababayan na umaasa sa mga libreng gamutan at nakakuha sila ng libre na mga natural na halamang gamot sa paligid ng bahay nila. Bago ko po umpisahan ang pag-tips tutorial ko sa araw na ito, pinasasalamatan ko nga po yung all subscriber, all viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po patuloy niyo suportahan yung channel ko. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po patuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo po pong mag-grow. Bali, ang tips tutorial ko po ngayon sa araw na to yung paano ninyo mapapalakas yung katawan ninyo. Ito po ay para sa mga taong may edad na, lalaki, babae, girls or boys. Kung kayo ay edad na 50, 60, 70, paano ninyo mapapanatili na matatag at malakas ang inyong katawan na hindi kayo pinapanghina, na nakamintin yung lakas ninyo kahit yung edad ninyo ay may matanda na pero yung katawan ninyo bata pa. Tips number 1, kumain po kayo ng mga masustansyang pagkain, kagaya ng kumain kayo ng gulay. Huwag niyo kalimutan kumain ng mga green na gulay, talbos ng kamote, talbos ng kalabasa, talbos ng malunggay, sili, etc. Yung mga gulay na lagi ko ay saluyot, sayote. Huwag pong kalimutan na kumain ng mga ganyang gulay, yung mga green, lalo na yung mga green, pitsay, mustasa, healthy po yan sa inyo para patuloy pong sumigla yung katawan ninyo sa araw-araw kung nag-edad na kayo ng 50 or 70 para yung katawan ninyo malakas pa rin. Kain ng gulay, araw-araw, isda, yung mga isda na press o mga seafoods, kung hindi naman kayo high blood, ay napaka gandang inintin niyo yung mga seafoods and mga gulay na healthy. Yan po yung tips ko sa inyo. Tips number 2, palagi po kayo mag-exercise kung kayo nasa field or nasa bundok kayo, nasa mga nayon or bukid. Kahit matanda na kayo, pilitin ninyong tuwing umaga, maglakad-lakad kayo, magpainit kayo. Kailangan ninyo na sikat ng araw, lalo na kung matanda na kayo, mga 50 or 70, may na kasi yung mga kasukasuan natin. Kailangan pilitin natin na makalakad-lakad, tapos mainitan tayo na sikat ng araw, lalo kung umaga. Yan po ay nakakapagpalakas lalo ng katawan natin, lalo na sa may mga edad. Kapag kayo ay nasikatan ng araw, naglakad-lakad, napawisan kayo na kaunti. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, kung kayo naman ay wala sa field or wala kayo sa bundok, nasa parting mga syudad kayo, or example, nasa Maynila kayo, halimbawa ay nasa bahay lang kayo. Siyempre, pag nasa Maynila kayo, palagi kayo nakaupo sa bahay, basa-basa ng dyaryo or panood ng TV, cellphone, yun, madali po kayong hihina niya kapag kayo 50 or 60, 70. Ang gawin lang po ninyo sa parting Maynila, kasi may mga libre na party dyan o libre kayo mamasyal. Lakad-lakad lang kayo dun. Jogging kayo, gising kayo ng alas 5, alas 6, alas 7 para pawisan kayo. Then, tambay-tambay kayo. Siyempre, kahit sa Maynila may mga press na hangin dyan kasi yung mga part nila may mga tanim na po ng kahoy, lalo na sa mga tabi ng ilog. May ganun parte sa Maynila na libre ka mag-jogging. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, kung sa Manila ka pa rin, mag-bike ka. Kung may bike ka, bili ka ng kahit mumurahin na bike para ang katawan mo batak na batak or ma-exercise. Kasi kung palagi ka nakaupo sa bahay, papanghinahin ka niyan or mabuburing ka, lalo kung hihinahin katawan mo kung sanay ka sa dati mong trabaho na araw-araw na nakatayo ka, tapos bigla kang nakaupo, wala kang ginagawa, siyempre hihina yung katawan mo. Yan po yung tips number 4, mag-bike ka o bumili ka ng pandim na yung tumatakbo, di ba may tumatakbo na sa bahay ka. Yun, bili ka kung may pera ka. Kung wala ka nang masyadong pera, bili ka ng mumurahin na bike, yung mga bike na 1,000, 1,500,
para exercise ka araw-araw. Yan po yung tips number 4. Tips number 5, para hindi ka panghinain o maburing o siyempre sumasakit na yung kasuan natin. Sama ka sa mga, kung may apo ka o may anak ka, sama ka sa mga outing nila paminsan-minsan, or kung nag-hiking, kung may mga kapitbahay ka nag-hiking, mga kaibigan ka nag-hiking, nagbabike sa malayo kung kaya mo pa naman mag-bike. Siyempre yung ibang tao kahit 60 o 70, 50, malakas pa yan kung hindi siya, yung katawan niya ay inabuso niya ng kabataan pa siya, ay malakas pa yan, pwede ka nang mag-bike niyan or mag-jogging sa malalayo, sama ka sa mga friends, anak mo, apo. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, para hindi ka panghinain, makipag-sex ka kung pwede ka pang makipag-sex. Kasi nakakapagpalakas ng katawan kung nakikipag-sex ka o may ka-sex ka, nakakapagpalakas ng katawan yan. Kapag napigil ka sa pagganyan, pag-sex, tapos matagal na, panghihinain ka. Kasi kung palagi kang exercise sa ganyan, palaging malakas yung katawan mo, saka yung dugo mo ay nag-change. Kaya, mapapansin niyo mahilig sa sex yung mga babae o lalaki, hindi agad sila tumatanda, saka press na press yung itsura nila, hindi kumukulbot yung balat. Yun yung mga sikreto nila. Yan po yung hanggang tips number 6, yung pakipag-sex para hindi agad kayong panghinain or tumanda. Yan po yung the best. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Sa hindi po nakasubscribe, pag-subscribe po. Sa hindi po nakaka-share, pag-share po. And likes. Maraming salamat po sa inyong suporta. I'm LBTV. Bye-bye.